So ito po ang continuation ng ating discussion about ZipGrade. Sa unang video, natapos na po tayong gumawa ng ating account at nakapag-login na po tayo. Na-set na rin po natin ng tama ang ating time zone. So sa video na to, which we considered as phase 2, gagawa po tayo ng mga classes at mag-upload po tayo ng mga pangalan ng ating learners. Para gawin po ito, magsimula po tayo by clicking itong classes. So as you can see, blanco pa po. Of course, kasi bagong-bagong gawa lang po itong ating ZipGrade account. So para po makagawa ng class, click lang po natin itong add new class. And then, we name our class. So for example, we have grade 11 and they belong to section 1. So this is our first class and save this one. So let's say we still have more classes. Of course, syempre tayo mga nasa DepEd, madalas yan minimum of 5 or 4 po yung mga classes or sections na hawak po natin. So let's name this again, grade 11 section 2. But of course, if we are teaching different subjects in a same section, so pwede rin po nating i-modify yung class section po nila. Pwede rin po nating sabihin na halimbawa J11 General Mathematics section 1. Ganun din po para mas customized po siya. Okay po. And then of course, maganda pong gawin yun para lahat po ng mga quizzes nila is nakaseparate po siya or pwede po natin silang ma-identify sa iba pong subject. Kasi kung nagkataon na pinaghalo-halo po natin dito, before po natin sila i-export is nagsama-sama po yung scores nila. So yun lang po yung aking suggestion. So tapos na po tayong nag-add ng mga classes. So in our example, 2 section lang po or 2 classes lang po yung ating gagawin. Next po is, punta po tayo dito sa students para makapag-add ng name ng student. So, in this video, I will teach you on how to insert po yung name ng student in 2 ways. So, yung una is itong manual po. So, pag i-click po natin itong add new student, lalabas po yan. Under student ID, generate na po siya ng ating system. So, wag na po natin yung pakialaman. Dito po sa external reference or external ref, I suggest po na gender na lang po yung ilagay natin sa kanila. Okay po? So, later on, i-explain ko kung bakit gender. So, for example, our first student na i-encode is male and his name is Pedro and his last name is Gomez. So, ayan po. I-click po natin siya ngayon kung saang classes siya belong. So, kagaya nga po ng sinabi ko, kung belong siya sa section 1, so i-click po natin siya. Pero pag halimbawa, 2 subjects yung hinahawakan po natin, si Pedro, belong din siya doon sa isang subject. So, pwede pong multiple po yung classes na i-check po natin para mag-belong siya sa mga classes po na yun. Then, after that, i-click po natin itong Save Student. Ayan po. So, meron na po tayong isang student. But the question is that, what if we have, of course, minimum siguro 30 to 40 students sa isang section or sa isang subject. So, hindi naman po natin pwede sigurong i-type unless na masipag po tayo. So, in our case, so sa ZipGrade, meron po siyang mas pinadali. So, by using this, import students from CSV. So, paano po ba gawin ito? So, unang-una, mag-open po tayo ng isang Excel file. Ayan, nag-open na po ang ating Excel file at mag-work po tayo sa isang blank workbook.
Under this blank workbook, so tayo po mismo ang gagawa ng ating own template. So, as you can see po kanina, nung gumawa po tayo ng ating, or nag-enter po tayo ng ating learner manually, so meron po tayong nakitang mga information na needed doon. Number 1 is student ID. Number 2 is external references. Number 3 is first name. Number 4 is last name. So, since student ID is hindi na po kasali kasi nga si system na po mismo yung nag-generate, so hindi na po natin siya isasali. So, in our first row, gagawa po tayo ng ating labeling, which is first name. And then sa first row pa rin, second column, last name. And then third column, still in first row, we add their gender. So, next na gagawin po natin is ika-copy paste na lang po natin yung mga pangalan nila dito. And their, of course, their gender. So, hindi na rin po tayo mahirapang mag-type since meron naman po tayo ng form 2 or ng form 1 na pwede po nating instantly na maka-copy paste po dito. So, example po tayo. So, let's think of a name which is, example, Joe, and then last name, season, and we have another name, Lenny, okay, Robredo, and we have our president name as our example. Ayan, then lagyan na lang po natin sila ng gender. Ayan po. So, assuming na nailagay na lang po natin lahat yung pangalan ng ating mga learners. And then, anyway, before ko makalimutan, so, ang gagawin po natin is, we will have to create a workbook for each section. Huwag po nating paghalu-haluin po lahat ng mga nanditong pangalan na nasa magkakaibang section. So, halimbawa, ito pong una, possible po na, for example, sila po yung nasa section 1 para po hindi magkahalo-halo. So, after encoding or copy and pasting all the name po dito, so, sisave na po siya. But, not in ordinary na XLXS file. So, i-click po natin tong file. Click po natin tong save as. At, sa atin po, isisave na lang natin po siya desktop para madaling hanapin. At lagyan po natin ng pangalan. For example, section 1 learners. And then dito po, kailangan po nating palitan yung kanilang file type. So, gamitin po natin itong CSV. Click po natin yan and make sure po na mapili po natin itong CSV or .csv dito as their file extension. Kung hindi po magwo-work po itong ginagawa po natin. And let's hit save button. So, pwede na po natin itong i-close at i-click po natin ngayon itong import students from CSV. After po nito, piliin po natin yung kakagawa lang po natin na file which we save earlier sa desktop. So, section 1 learners. And then, click po natin yan and click open. Dito po, i-click po natin tong has a header row since gumawa po tayo ng first name, last name, and the gender. Kasi po pag na-miss po natin yung i-click, isasama ni system na ilagay si first name, last name, at si gender bilang mga learners po natin. Okay, after po nyan, click po natin tong upload. Yan po. So, ito na po yung ating mga data sa ating Excel file. So, dito, i-field mapping na po natin. So, first name, of course, piliin po natin yung first name. Sa last name, lagay din po natin yung last name. Itong zip grid IDs, hindi na po natin siya pakikialaman since si system na po ang mag-generate niyan. Dito po sa external reference, kagaya ng nasabi ko before, lagay po natin yung kanilang gender. At sa class option, lagay po natin sila sa place students into existing class. Okay, ito na po yung mga existing class natin.
we have grade 11 section 1 and grade 11 section 2. So assuming that they belong to grade 11 section 1, so piliin po natin yung grade 11 section 1. After po nyan, click next na po and we're all done. So a total of 3 students were added. So in just few clicks at gamit lang ng isang Excel file, so nakapag-upload po tayo ng maraming learners at the same time. So, return to students, papansinin po natin na meron na po tayong 4 ngayon na learners. By reviewing itong classes, under grade 11 section 1, so meron na pong student count na 4 po dito. So, ganun lang po kasimple. Dito po nagtatapos ang ating phase 2.